Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang Deezer HTV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Deezer HTV Match Point. Ngayong araw makakasama natin ang PVL team na PLDT High Speed Hitters. Hi girls, hi coach, welcome to Match Point. Batiin niyo muna ang ating viewers na magpakilala muna kayo. Coach. Hello po, good afternoon. Coach Ral po, head coach of the High Speed Hitters. Hi po, I'm Mika Reyes. Hi po, I am Aliang Laluan. Hello, I'm Joy Baron. I'm Kennedy. Team Fajardo. So bago tayo mag-start, kumusta muna ang team so far ngayon? Coach. Galing kami sa laro nung Saturday. Nag-ready na kami for the next round, which is on Saturday sa Candon. So okay naman yung preparation natin. So ito, since ikaw na rin ang sumagot coach, sobrang ganda ng performance ngayon ng PLDT. Nakita natin yung back-to-back preseason championship ninyo and of course, yung winning streak ka ninyo last time. Kumusta, ano bang secret doon sa consistent performance ng team? Secret? Siguro yung ano lang talaga, nagbunga lang yung hard work namin from the day na mag-start yung practice namin. Nagkatuloy-tuloy lang siya, saka yun nga, maganda yung naging environment, saka yung vibe ng training. So yung positivity na dala namin sa mga games. That's nice. And for the players naman, sa tingin niyo after all the hard work, ngayon nakikita niyo na yung resulta ng hard work niyo sa court. Kumusta naman yun? Kim? Sorry, I'm going. After all the hard work, ngayon nakikita niyo na yung resulta nun ngayon sa court. Kumusta naman yun? For us, maganda yung ganong klase na nakikita po namin lahat yun. Siguro sa akin, consistency na lang. Na hindi naman siya palaging madali for us. So, ayun, consistency at saka yung siguro yung tuloy-tuloy lang na yung hard work na ginagawa ng bawat isa. Kiana, anong masasabi mo sa magandang run ng PLDT ngayon? I think some people think na it just took a short time to prepare, but the players, the coaches, we took years to get to this point. And like what Coach Ate Kim said, yung hard work talaga, yung patience during training, and then there were years na hindi kami complete, and then finally, sa first championship namin, we were finally complete, and naging maganda yung galaw namin. And I think nagpatong-patong lang lahat ng hard work ng management, coaches, players, and then nagsakto. Ayun nga, kumbaga may malaking pinagbago ng team this year. Meron ba kayong gustong i-add sa kung ano pa yung in-improve ng system ninyo and attitude this year? Majoy? In-improve siguro yung patience kasi hindi nga madali yung mga pinagdadaanan namin, especially yung level ng volleyball ngayon is tumataas. So, mentally, physically, dapat talaga prepared kami and yun talaga yung wino-work on namin every conference. Okay, let's talk about the team's chemistry. So we have Kim, isa ka sa mga veteran setter ng team. And of course, paano mo ba ginagampanan yung leadership role mo, knowing na meron tayong mga old teammates and meron mga bagong faces sa team? Unang-una kasi hindi mo magagampanan yung pagiging okay na siguro sa position na lang kung wala ka rin tiwala sa sarili mo. So, yun ang una. Pangalawa, yung tiwala mo sa lahat. Kasi sa lahat ng teammates mo. Kasi, yun nga, hindi sila, may veterano, may mga bata. So, yung tiwala sa kanila dapat nandun din. At hindi siya yung bawas na, let's say, 50% lang. So, it's always 100% sa kanilang lahat. It's all about trust sa sarili and also sa teammates. Thank you so much. Kiana, sobrang ganda ng pinapakita mo this season. Consistent, confident, and clutch. Ano ba yung motivation mo? And of course, paano ka ba nagmamature dun sa system ni Coach Ral? Kami kasi we came from a team, our whole, since college, magkasama na kami. And I think moving to PLDT, it wasn't hard to transition because we were welcomed with open arms from the coaches and the teammates, and we easily adapted to their system. And they made it easy for us kasi
tinulungan din kami. I mean, we also have teammates sila, Ate Ye, and then si Aliyah rin naging di pala teammate. Tanda na pala tayo. I mean, kalaro na namin sa training. So, parang familiar na din yung movements. And since nakatulong nga sila coach sa amin sa pag-transition, it was easy for us rin to gel with everyone. And parang naging family na agad kami. So, it wasn't really hard to transition sa game since naka-gel na rin kami. Thank you so much, Kim. And we have Majoy. Sobrang consistent mo sa defense, sa blocking. Paano mo ba na-maintain yung ganitong klase ng performance every game? Preparation lang po talaga kasi hindi naman ako very athletic. So every time na magte-training dapat 100% lagi and yung preparation dapat may discipline din po. Okay, thank you, Majoy. And we have Mika. Mika, isa ka sa mga emotional anchor ng team. Sa tingin mo, paano mo nagagampanan yung role mo on and off the court? Sorry? Isa ka sa emotional anchor ng Emotional. team, yes. So, paano mo ba nagagampanan yung leadership role mo on and off the court? I think hindi lang, siguro nakaka-help din talaga yung familiarity ng bawat isa sa amin since kasama ko nga dito sila Kim, well, everyone na galing sa Lasal and yung system na pinanggalingan namin, nadala namin yung mga natutunan namin back in college hanggang dito sa pag-adjust namin sa system nila Coach Rad. And I think hindi lang naman ako, pero lahat nakakatulong talaga maging anchor ng bawat isa. Thank you so much, Mika. And now we have Alea. Welcome sa PLDT. First conference mo with the team. Kumusta yung adjustment mo so far? At first, to be honest, sobrang nag-a-adjust ako in a way na parang naninibago ako kasi sobrang iba ng environment sa Pro League compared sa college. But at latter naman nung conference, parang nasasanay na ako. And to be honest, now, mas comfortable na ako with the team, which is helping me then mas magkaroon ng connection with them. So, paano ba nakakatulong yung mga ate mo sa pagiging comfortable mo? Whenever parang I feel down, parang andyan sila na parang to cheer me up. Tapos at the same time, kapag may questions ako, parang they are willing to help me by answering them po. That's so nice. Ito, Coach, we have Alea nga, newcomer, and of course, yung veterans natin. So, paano mo ba sila pinagsasama-sama para makabuo ng magandang dynamic sa team? Pinagkasama-sama. Siguro yung flow lang ng trainings din namin. Binibigyan natin sila ng challenge sa drills nila sa mga 6-on-6 and sa scrimmages. Na de-develop nila yung team culture ng winning dun sa mga mahihirap na situations. Na, yun nga, kahit paano nag-translate naman sa mga games. Hindi naman din nga, yun nga, bilang katulad ng mga nasasabi nila before, hindi ganun ka-challenging yung pag-gel kasi galing naman sila sa isang system before. So, very fortunate lang din kami na may ganung factor na hindi na sila mahihirapan sa pag-adjust. Basta-basta. Okay. And sa players naman, kumusta naman yung pagtanggap nyo sa mga new player? Mika, Sa bagong pagtanggap player. nyo sa mga bagong player. Kami naman, we're very, what do you call this? Ang tinuturo sa amin ng coaching staff na lahat ng mga dadating, bago man or rookie man or not, kailangan willing kami mag-share, magturo ng natutunan namin, and kailangan namin silang mapa-feel na very at home dito sa team na to. So, we're very lucky, of course, kasi lahat naman ng dumadating ng mga bagong players sobrang mabait. So, hindi na rin kami nahirapan na mag-adjust. Majoy. Yun nga, tama yung sabi ni Ate, yung environment na meron kami dito sa PLDT, very welcoming, very family, and yun, mababait nga talaga yung And nabanggit na natin bagong players. Let's talk about Anastasia. Kumusta naman, ano bang natutulong niya sa team so far? Yun nga, ang naging basis natin, kaya natin siya kinuha is yung una, yung veteran presence niya. Maganda yung resume niya eh. So, naging national team din siya before with the Russian team. So, yung experience niya, napakalaking bagay na naidadala niya sa team. Doon lang sa, maliban sa paglaro, pero nakakapag-share sa mga players ng mga advice sa mga tips. So far, okay naman yung pag-gel niya sa team. Very, open siya, mag-adjust para sa amin. So, very accommodating, saka malaking tulong yun sa amin dahil
hindi kami nahihirapan sa communication, sa pag-adjust nga. So, okay naman siya. When it comes to players naman, kumusta yung relationship niyo with Anastasia? Kim? Siguro natututo kami both ways kasi kung ano yung nagagawa niya for the team, kaya namin matuto from her. So siguro siya rin in terms of culture ng team kung paano ba maglaro yung mga Pinoy. So yun. Thank you so much, girls. Ito naman, pag-usapan naman natin yung social media presence ninyo. Siyempre, aside from from being volleyball stars, siyempre, kilala rin kayo sa social media. Sa tingin niyo ba, paano nakakatulong itong social media presence ninyo para ma-motivate kayo personally and of course, as a team? Majoy? Siguro yung social media kasi way namin to connect with our fans din. So, we share yung mga kulitan namin and yun, nakikita ng tao and nakaka-inspire din kami in a way. So, yun yung mini-maintain din namin yung presence namin on social media different social media platforms. Okay. Nika? Ako naman, I'm not really very active on social media. Pero yung kaya kong i-share, kaya kong mapakita sa mga supporters, sa mga fans na kaya kong ibigay, nabibigay ko naman, I think. And I'm very happy na pag nakaka-receive ako ng messages na inspire sila mag-start mag-volleyball, especially the young ones. Kasi ngayon, kilala na talaga yung volleyball eh. Ang dami na nagsistart na bata pa lang, naglalaro na. So, yun yung mga, I think, small things na nakakapagpasaya, lalo na sa aming mga athletes. So, inspiration din. Talaga Yes. nagiging tulay ang social media. Kiana? I think the fans, they really help us. Kasi malaking tulong din yung pag may nanonood ng game during our games, pag may supporters kami, it really boosts us to be better. I mean, just to see their support and us just giving back through, like what Majoy said, yung mga nakikita nilang hindi nakikita sa court, to give back and to make them happy is already, it makes us happy also. Kasi just a simple video will make them happy and to thank them for watching also. So, what we can share in our life na hindi volleyball, we try to do it. And what Ate Yes said also, nakikita rin namin na madami rin kaming na-inspire na mga bata. Not even like kids, also like yung mga matatanda, like teenagers. It's nice to see that we inspire them and that we affected their lives. That's so nice. Alea, ikaw naman, kumusta naman so far? Siyempre, iba rin yung support na natatanggap mo pagpasok mo ng PLDT. Kumusta naman yan? Okay naman siya kasi ngayon sobrang iba nga ng environment from college to pro league. And right now, parang nasanay na ako na ganun yung magiging environment ko. Siyempre, for the next few years ko din. Kasi parang it's a good environment. Lalo na playing with this set of teammates and coaching staff. Parang laking tulong din siya sa akin for me to show up every day din. Thank you so much. Ito, Coach, na pag-usapan na rin natin social media presence ng players mo. Sa tingin mo ba, is it an advantage for the team or pressure din sa part ninyo? Hanggat kaya namin ihiwalay yung pressure, kasi may sarili na kaming pressure na pinagdadaanan sa PBL din mismo, sa mga laro namin. So, I think yun nga, nasa mindset lang din talaga ng players ko paano nila gagamitin yung presence nila with social media. Pero so far, sa nakikita ko naman, nandun tayo sa side na mas nakaka-inspire, saka mas nakita nila yung side na hindi nakikita sa mga nangyayari sa loob ng court. So yung mga ganun maliliit na bagay, tingin ko mas maganda yung natutulong sa mga taong wala ganong idea kung ano talaga yung nangyayari. Thank you so much, guys. Last na lang, mensahe nyo sa inyong mga fans at aspiring volleyball players. Go ahead. Isa-isa. Kim muna. Message ba? Unang-una, maraming salamat po for supporting us. Sana po makanood kayo ng games more and live. Hi everyone, I hope that you continue to support us in our remaining games and we just want to say thank you Rin for supporting us throughout the years and I hope to see you guys live in the games. Hi everyone, thank you for supporting our team po. See you at the games and thank you for all the support. Hi po, thank you po for supporting our team. Thank you po dahil you've been with us throughout the years and hope to see you around po sa games namin.
Hi everybody! Thank you for supporting our team and magkita-kita po tayo on November 15. We're playing against Cherry Tigo and sa mga taga Rizal po dyan, taga Montalban Rizal, punta po kayo sa Enara Center at magkita-kita po tayo doon. Hello. Maraming salamat po in behalf of the team sa mga nag-support po sa amin from day one, saka sa mga patuloy po nag-support sa amin. Sana po makanood po kayo ng games at see you po sa mga laro po namin. Thank you so much, PLDT. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil meron tayong game tinatawag na Match Point Game Mode. Okay, so para sa game natin ngayon, we have ball and hawak ni Coach Rab. And since lahat naman tayo exposed sa TikTok, alam naman natin yung mga TikTok trend ngayon, mag-play ako ng music sa TikTok. Mag-play ako ng music sa TikTok. Then habang nag-play yung music, ipapasa niyo yung bola. Then once na nag-stop na yung music, kung kanino natigil din yung bola, siya ang sasagot ng question na ibabato natin. Okay? Ready na ba kayo? Okay. Okay. Pwede na, Coach. Okay, Alea. Okay. Ayan, para sa ating first question, sino ang biggest marites sa PLDT high-speed heaters? Uy, Sa kanya wala na ganun punta. nagturo ka pa. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Si Coach. Ako, nangawalan eh. Siyempre, alam niya po lahat yung nangyayari sa team. So, Okay, safe naman siya. Okay. Next. Umumula si Coach Rab. Wala. Anong gusto ko sumagot? Ulit. Sa kanya ulit. ano lang, huwag na lang i-pass. Ako sagutin ko na lang. Ikaw na ulit. Sino ang biggest drama queen during games? Drama queen, like the one who cries a lot, ganon. Pwede, or may big emotion every game, ganon. Every game, big emotion. Wait lang, nakakailang conference lang. Wait lang. Yung nasa isip ko mga nonchalant. Nonchalant lang tayo. Si Ate Kat na lang. Bakit si Ate Kat? Sobrang ingay niya sa loob eh. Yan lang tayo. Very vocal. Okay. Hindi ko alam yung song na to, ah. Aba. Stop ko na. Ate Kim! Grabe naman yung tapan mo. Okay, Kim. Allergic ka. Ang question natin, if magkakaroon kayo ng reality show, sino ang magiging most controversial na member? Ba't ka tumatawa? Controversial, pipili na lang ako eh. Sino controversial? Ano ba controversial? Kahit positive, ganyan. Controversial? Sino ba controversial? Coach Knowles. Yana na lang. Masabi lang. Pass Okay, na. Kiana. No explanation. Relation. Gusto sumagot? Gusto sumagot? Balik mo! Balik mo! Coach Ram! Okay. Alaya ulit. Okay. Okay. Sino ang team's biggest heartbreaker? Breaker? Mali yun. Hala, paano ko yun sasagutin? Nakailang... Ask for help na sa mga ate. Katabi mo. To the right. katabi ko? Si Ate Mika ate. Okay. Bakit? Siyempre, look at her. She's so pretty. So, Okay. doon yung maputik. Okay, ma-Joyce. mo na. Okay, kay ma na tayo. Okay. Para matapos. Who's most likely to reply to a DM from a fan? Ate, DM to a fan? Fan. DM si ng Ate, fan. bait siya sa fans. Hindi mo siya. Okay, very easy. Okay. Coach Ralph. Coach Ram. Pause! 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 Okay, kay Coach. Okay, ito. Sa tingin mo among your players, sino ang pinaka makakasurvive sa zombie apocalypse? At bakit?
Siguro si Kim. Kim. Hindi ko Bakit? sure, coach. Di ako makakita. Kasi normal sa kanya. Normal sa kanya? Normal sa kanya mag-operate kahit may nafe-feel. Normal daw May feel na mag-operate. injury. Hindi na may Kaya motion. lang, hindi ako makakatakbo. Okay, last na. Makakatakbo eh. Last na. Kaya ako na. Kiana. Yan na. Okay, Kiana. Ate, di pa sumasagot. Sino ang pinaka-competitive sa team? Everyone. Yeah, everyone's very competitive in this. Yes, everyone. We have a good competitive system in the team. So nakita mo, first 6, second 6, parang mahirap talaga yung labanan. Mahirap makabagsak ng bola, whatever side. So it really helps the whole team to level up their game. Maraming salamat sa PLDT High Speed Hitters at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Marami pa tayong kwentong yahatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.